Si Ginoong Francisco Buencamino po ang Pangulo ng Canned Sardines Association of the Philippines. Atin po lamang kausapin sa napaka-importanteng paksa. Sir, maganda umaga po. Good morning. Magandang umaga sa inyo dalawa. Opo. Naghahang lang po yung ating signal, sir. Yes, sir. Napuputol-putol po. Baka, Sige. Pwede sigurong ang audio natin ay sa phone ulit. Oo, And then the video will be on nag-ano ho, StreamYard. nagpuputol-putol Ayusin po. lang natin. Opo. We beg for your indulgence. Ano po, sir? Siguro may kinalaman din ang VOG dito sa internet connection natin. Hindi, baka kagigising lang nung kanilang internet router. Medyo nag-ano pa. Anong tawag doon? Nagpapainit. Oo. Matagal Oo, siya, tama loading. naman. Di ba? Pagka kabubukas lang, parang kagigising lang nung router. Tama naman. May Tama bang point. tawag ko doon, Aaron, router, Ba? internet Alam mo router. na yung router, ha? Internet router. Oo. Alam niya na yung router ngayon. Batang ito, alam mo. Ibang klase, ha? Sige. Kahapon nga, may nag-react doon sa mga, bakit ba lagi mo sinasabi na si Ted Filon, matanda na? Sinasabihan mo nga akong 45 eh. Hindi, nag-react nga yung ano. Ano sabi? Balikan natin Sige, si ito na. Mr. Francisco Buencamino. Ay, Sir, wala pa. Calling pa lang. Wala pa. Oo. Eh, O bakit? Ano sabi nung nag-react? sa tropa ko, ako pinakabata eh. Ilan taon ba mga tropa mo? Kahapon, 77. Oh. 73. Yun. Oo. Si Kabayan, 70. Tama! Sorry. Okay. Tapos, anyway, ito, balikan natin si Ginoong Francisco Buencamino. Sir, good morning po ulit, sir. Hello, good morning. Good morning. Apo, salamat sa panahon. Apo, Okay na ba yun? Okay na ba? Apo, better po, sir, better. Okay na yung audio? Apo, sir. Thank you. Okay. Apo. Sir, natuloy ho ba ang inyong meeting kahapon with DTI tungkol po dito sa petition ho niyo o request na magtaas po ng presyo? Natuloy naman, dumating si after his meeting in Malacanang, si Secretary Pascual arrived at the DTI at an adjusted time already. Nandun naman kami lahat na. There were about 31 of us manufacturers that attended the meeting. Okay, sige po. So, sir, ano po ang inyo pong hiling sa gobyerno tungkol sa SRP ng inyong produkto at ano po ang tugon naman po ng gobyerno ho dito? Merong mga tinanong si Secretary sa amin para maliwanagan niya kung bakit kami humihingi ng adjustment, no? For many of us, I was speaking only for the Sardines group. Dahil lahat kaming Opo, nag-freeze po ang ating signal. Sir, sorry po. I beg for your understanding and indulgence. Sir, please. May problema ho kami sa internet connection. Di ko alam kung sa amin dito o diyan po sa pinanggagalingan po ng ating pong pakikipag-ugnayan sa inyo. Hingi lang po ako ng paumanhin sa ating po mga kapatid, ha? Sorry po, Pilipinas lang. Okay. Inaayos lang po ang ating linya. So doon tayo ho nagtapos sa ang kanya pong kinakatawan nga nila ay ito hong mga manufacturers po ng sardinas at pinakinggan din daw po ang kanilang panig nito pong si Secretary Pascual. So far po sa SRP ng DTI Baby Girl, ikaw na ang magsabi, ha. Marami ho kasi itong mga brand ng sardinas. Oo. Basic necessities, canned sardines in tomato sauce. Huwag mo kakalimutan dito yung laki nito, ha? Kasi ang... It's 155 grams. Opo. Ito yung pinakamaliit po na lata ho ng sardinas. Mura Okay. dito, ah. Ha? Wala talaga ako nakitang ganito nung hindi ako nag-grocery. Huwag mo na akong sisihin. Yung Sinabi 20 pesos ko sa'yo, pataas talaga eh. Saan Oo. ba to? Saan ba tong inano nila? Inikot nila ng DTI? Saan? Baka sa sa Kadiwa? Walang bolang kristal ang mga ekonomista. Gulat ako eh. May 13 pesos pa. Talaga? Sabihin, ito, balikan natin. Sige. Sir, doon po tayo naputol. Sir, dito po sa binabanggit nyo na nakinig po sa inyo si Secretary Pascual. Ano ho ba ang inyong ang pong mga sinabi ho sa kanila? Yung aming grupo sa Sardinas, by the way, there's a correction you were saying, ako yung pangulo ng
Association. No, I'm the executive director. Sir, Okay. we stand corrected. Sorry po, sir. Executive thank Director. you. Opo, go ahead, sir. Thank you. Mm. Yung ang pinaliwanag ko kay Secretary, that some of the requests may not even be an increase in price, but only a correction. Mhm. A correction because noong kapanahon na nung mga kalamidad na ang utos ng batas there is a price freeze when there is a calamity in the area that is affected by the calamity, no? Ang nangyari at that time, ang presyo ng sardinas in the area is about 1950 to 21 pesos per can. And to comply with the freeze order, yun ang dapat maging presyo lang. Kung ano yung nasa tindahan mo, nung araw na nag-freeze, hindi gagalaw yung presyo, hindi aakyat, hindi bababa. Alright? Now, what happened was, yung SRP na nilabas ng DTI on the following day, 18 pesos or 18.50 yata, 18.50. In other words, mas mababa sa production cost namin, number one. Number two, it is not a freeze. It became a rollback. So I explained to the secretary na baka pwedeng i-correct lang at if we are given the adjustment by correction, then we will not really be increasing our prices, but selling at the prevailing price at the time. Mhm. And I'm talking of very many months ago, no? Now, ang nangyayari is some of the requests that are nakabitin sa DTI were filed sometime last year and have never been addressed by the DTI. So, yun ang hinaing ng mga miyembro ko sa Sardinas na tumaas na ang gasolina ng katakot-takot. I think by our averaging, about 143% na from about 28 pesos per kilo ng isda. Ngayon we're paying about 45 or more per kilo of isda. Opo. Lubos na ho namin nauunawaan ang pinanggagalingan ho pala ninyo, sir. So, sa ngayon po na panahon, ano ba talaga ang more or less ay ideal SRP na kung saan po naman nabawi na po ninyo, kumbaga naitama na yung maling presyo nung dahil po sa mga deklarasyon ng state of calamity and sa kasalukuyan pong presyo ng inyong cost of production. Ang pag-usapan lang Go ahead. I'm sorry. Ang pag-usapan lang po natin basically po yung pangkaraniwan, yung 155 grams na mga uri po ng sardinas. More or less ba, ano ho ba ang tabla at kaunti lang pong income ninyo sa ganito pong uri po ng produkto dapat? Ang mahirap sagutin yan, Mr. Pailon, Ted, no? Dahil hindi namin alam anong mangyayari sa fuel prices. Right now, this is the 11th week na gumalaw ang fuel. Umakyat ang fuel. No, ngayon 60, magkano ba ang diesel ngayon? Diesel ang ginagamit ng mga fishing vessels at saka ng mga motor bunkers. No? So, that is what I'm telling them, that there should be a very deep study na gawin ng BIFAR kung ano magiging presyo. Hindi namin malaman kung ano hihingin namin because we cannot establish what the price of fuel will be, which is the major cause of canned sardines. Dalawa lang naman yung latang yan ang cost yan Opo. Isda at saka tin can. Ang tin can naman, dependiente sa peso to dollar conversion. Ano ba nangyayari sa dollar? Nasa 57 pesos per 57 pesos per dollar. Opo. Samantalang noon nasa 45, 48 hanggang 50. Nag-average ng 50. Opo. So, nag-a-announce pa ng mga further increases. Next Tuesday,
meron na sinasabi silang ang adjustment will be so much, no? Meron pinagbabatayan yung tinatawag na MOPS, that is the Median of Platts Singapore. Yes, sir. Yan Yes, sir. is a summary of average costs of Opo. all kinds of fuel. Opo. Yun ang sinusundan ng Pilipinas. Opo. Yes, sir. Yes, sir. And idagdag pa ho natin kung ang inyo pong pagawaan ay nandoon sa rehiyon na nagtaas na po ng minimum wage. Correct. Correct. At saka, hindi pa rin naman naaalis yung social distancing. Nakakakita ka na ba ng fishing, ng canning operations? Hindi ba yung mga tao dyan shoulder to shoulder ang tayo nila sa mesa nilang pinagtatrabahuan? Nung nagkaroon ng COVID 4 years ago, 4.5 years ago, nag-social distancing. Nangalahati, ng tag-isang dipa, kaliwa at kanan. So, immediately, nabawasan yung workers namin ng mga kalahati. From about, let's say, a factory has 3,000 workers, which is a common number for canned sardines. Magiging 1.5 na lang. No? So, may problema yun. Your capacity has been reduced to 50%. Opo. That has not been Sige. withdrawn. The Opo. practice of social distancing continues Sige po. up to now. Opo, sige po. So para kung maitama ito, sir, sa tamang perspektibo ito pinag-uusapan natin, hindi naman kayo kaninyo humihingi ng dagdag. Ang nais lang ninyo ay itama yung presyo kasi nga nag-roll back pa po kayo. So, basically po, ano ang tugon sa inyo dito ni Secretary Pascual? Sabi niya, he finds that as a reasonable issue or concern. So pag-aaralan nila. Pero ang pakiusap ni Secretary Pascual sa lahat is kung pwede itong Pasko, wag na muna magtaas from now until December. And I said we will look into it, but please help us study the costs. Kasi madaling sabihin na i-address natin yung presyo ng pagkain by you lowering or increasing your prices. Hindi po it's more complex than that. I try to explain this na dapat ang costs at tinitingnan. Bakit ang fuel na hinihingi namin magkaroon ng discount lane kung na ibinibigay sa mga jeepney, di ba may certain percentage discounted sila. But hindi maibigay yun sa mga motor bunkers at saka sa mga commercial fishing vessels. Okay, number 2. Meron kami problema sa territorial waters ng paghuli ng isda. Ang tamban, nahuhuli inside municipal waters where commercial fishing is banned. disallowed from Opo. entering. Opo. That's about 15 kilometers from shore. Ang pagkain, because of climate change, napupunta yung plankton, which is the food of the fish, nearer to the shoreline. Hindi kami makapasok doon. Opo. Wala namang interest hulihin ng tamban ng mga mangingisda ng local governments because mababa ang presyo niyan. It's a very low price fish. They are looking for higher value fish like tilapia, kalakito, lapu-lapu. Dahil nasusulit yung kanilang gamit ng diesel Opo, ng opo. pudo. Opo. Di ba? Opo, opo. That's all in the interest of business yan. Opo. So, yung din po, no? And plus, apektado ba kayo nitong fishing ban na sinasabi po ng Pangulo? The fishing ban is sa commercial. Opo. Sa commercial fishing. That's 15 kilometers. Sa ngayon lang, mahina na ang huli. Hindi naman siya nag-overfishing kami. Maring overfishing dahil lumiliit ang isda. Opo. Hello? Yes, sir. Yes, sir. We're listening. So, sir, Okay. wag daw ho kayo muna kayo mag-umento. May paparating po nga na holiday season kung maaari. Pero mukhang ngayon pa lang po, nagpalabas na ng official press release ng DTI at sinasabi na manufacturers temporarily forgo price increase. So, inunahan na po kayo nito. Kumbaga,
nagsabi na ang gobyerno na pumayag kayo na wala daw pong price increase na mangyayari. Well, if you read between the lines, the government policy will have to be followed. In other words, bahala na kayo how to survive this problem. But if we think it should not increase, we will not allow you to increase. Read between the lines, utos na yan, hindi na yan. Kamukha ngayon sa fishing ban Sinasabing may shortage. We do not agree that there is a shortage. Pero, nag-ban. Anong gagawa mo? May ban na yun. Opo, Hindi ba? opo. Sige. So, sir, ganito po, no? Dito po sa mga factors na binanggit ninyo, kung gaano kahirap ang inyong operation, mas dumami ba kayo ngayon o mas kumonti na ang mga manufacturers natin? Umuurong na ho ang iba. I think we will lose a certain percentage of our production capacity because of this difficulty. Some of the fishing, some of the canneries really cannot sustain the losses that they are already suffering. So they might stop. And I hope they don't. And I'm trying to get together a meeting with everybody na pakinggan natin ang administration, nakikiusap na ang ating kasi ang sector lang naman na pinag-uusapan dito yung SRP products Meron pa naman silang premium or regular pricing, hindi naman subjected to SRP yan. So they can make adjustments there. But certainly, there will be an adjustment. So, palagay ko, magkakatuluyan pa rin ang paggawa ng canned sardines. But there will be less of the SRP supply. Yung SRP supply dito, dito ho baka mabawasan, ano? Kasi meron naman po mga sardinas na hindi sakop ng SRP, no? Itong mga uri po. Marami sige. naman. Yung regular at saka yung premium. Sige po. So sir, I hope you don't mind me asking, kayo po, ano ho ang brand na dala nyo? Wala akong dala. I am the executive director. I cover everybody. We have about 19 brands of sardines. Opo. Sige for po. the whole association. Opo. Sige po. Ako mismo personally, wala because I cannot entertain a conflict of interest. Opo. Sige po. So sir, ito ho, kasi po, ito ay SRP. At pag pinag-usapan po natin yung Consumer Protection Act, ano ho, when you say SRP, suggested nga lang retail price, di ho ba? Basically po, legally, that's the understanding. It's a suggested retail price. Oo nga po. So, sa inyo bang mga miyembro, wala bang nagsasabi na SRP lang naman ito But basically po, doon sa price act sinasabi, iba ang usapin nung mandatory, gaya po ng price cap, no? Sa bigas. Iba yon kasi yun. Iba yun. Hindi nga dapat may penalties Ang nangyayari, wala namang penalty pero ang pinipenalize ng DTI o ng gobyerno are the supermarkets or the retailers who are selling their canned sardines at higher than the SRP. And para hindi ang ginagawa nila is sige, bababa namin yung presyo pero ang manufacturer, kamukha nung example ko kanina, i-refund ninyo sa amin yung 3 pisong nawawala sa inyo nung binaba yung SRP. Kami yung tinatamaan, no? So, yung iba naman, kung hindi ninyo ibababa, we will remove your products from the shelf. So, isinoli na sa amin yung iba. So, we have become the horse that is being beaten all the time. And yan ang aking pinaliwanag kay Sekretaryo. And you cannot beat a dead horse, no? Eventually. Well, Sir. When it's already dead, there's nothing to beat. Sir, ito lang po, bilang panghuli po, gaano karaming mga manggagawa ang binubuhay po ng inyong industriya sa buong Pilipinas? Nag-menos yan because of the pandemic, no? Yung COVID. But we used to be about over 30,000
Mga, ilan po, sir? About 30. Direct, Opo. 30. 30, okay. 30,000. Opo. Opo. Ito ho ang naitutulong ninyo no, ho, sa usapin po ng paggawa sa ating pong, sa inyo pong sektor. O sige po. Yes. So, opo. Sige, so basically po, kumbaga na parating nyo ang inyong hinaing at ang inyong mga facts ano ho, kung bakit kayo kinakailangan ng magtaas dito po sa SRP na ito, and at the end of the day, kung ano yung utos ng gobyerno, sabi nga ninyo, read between the lines, sila pa rin po masusunod. Nagiging mandatory na actually labag sa batas yun because SRP should be submitted by the manufacturers to the government to just review whether it is indecent profits na yun ang ginagawa. Opo. Hindi. Palugi nga. We have proven that already. Opo. So, that's up to them. There is something that is politically correct and there is something that we feel that is politically incorrect. Mhm. So there is a disconnect at this time. But we're not moving. We're not violating any policies of government or any law for that matter. Opo, opo. Sige po. Salamat sa inyo pong panahon, Mr. Buencamino. Sir, salamat po. Okay. Sana napaliwanagan ko naman ng mas na maintindihan. Opo. Naintindihan po namin. Klaro po. Thank you. Thank you, sir. Sige po. Sige noong Francisco Buencamino po ang Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.